الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Bagong talakay na naman na ang ating tatalakayin ngayon at isa sa madalas na itinatanong ng ating mga kapatid tungkol sa kung pwede bang pakasalan ang pinsan. So, laging nagiging issue ang tungkol sa pag-aasawa sa kamag-anak, ika nga. Ang tanong dito, kasi ang pinakamalapit sa atin na kamag-anak maliban sa ating kapatid ay ang ating pinsan. So, meron tayong tinatawag na first cousin, second cousin, third cousin. So, ang pinakamalapit dito yung pinsan. So, sino ba yung tinutukoy dito na pinsan? Ang pinsan ay tinatawag sa Arabic na kapag sa lalaki, yung babae na pinsan niya ay bintu khal o bintu al-khala o kaya ay bintu al-am o bintu al-amma. So, meron kang pinsan sa side sa nanay mo at saka pinsan sa side sa tatay mo. Kapag yung pinsan na side sa nanay mo, ang tawag dyan sa Arabic ay khal o bintu al-khal, kapag kapatid ng nanay mo, ika nga, at yung kapatid ng nanay mo ay lalaki, so may anak siyang babae, so ang tawag doon ay bintul khal. Kapag yung kapatid ng nanay mo ay babae, ang tawag doon ay bintu al-khala. Yun namang sa side ng tatay mo, ang kapatid ng tatay mo na lalaki, kapag mayroon siyang anak, ang tawag doon ay bintul am. Kapag naman yung kapatid ng tatay mo ay babae, ang tawag doon ay bintul amma. So, pangkalahatan, lahat yun ay pinsan. Yun lang, sa Arabic kasi pinaghihiwalay yung katawagan. Pero ang hatol dito ay iisa lang. Ang original na batas sa pag-aasawa ng pinsan ay halal. Ang original na batas sa pag-aasawa ng iyong pinsan ay pinahihintulutan sa batas ng Islam. Wala pong dalil at wala pong katibayan na nagsasabi na ang pag-aasawa ng iyong pinsan ito ay haram. Hindi po totoo yun. Pero meron sa ating mga scholar ang nagsabi na kapag nag-asawa ka ng pinakamalapit na kamag-anak mo, ay hindi daw nagiging matibay ang kapit ng inyong anak. Ika nga, maaaring hindi kayo makabuo ng bata dahil sa mahina yung tinatawag na pagbuo ng inyong anak. So ito po ay kanilang pananaw na wala namang basihan. Bagkus may mga kasabihan noon, sabi nila, al-aqaribu aqarib. Ang mga kamag-anak, ika nga pag pinakasalan mo, ay katumbas nito ay scorpion. Magkakaroon ng away sa pagitan ninyo. Ito ay isa sa mga pananaw ng ilan sa mga scholar natin. Bagkus, meron pa sa mga scholar ng Shafi'iyya, ang sinabi nila, la tankihu fil qarabah, huwag kayong mag-asawa ng pinakamalapit na kamag-anak. Fal qaribatu fa innahu yurisu dallatan fil walad. Dahil ang pag-asawa ng pinakamalapit na kamag-anak ay nagiging dahilan at hindi nakakabuo ng anak. So ngayon, ito ay pananaw lamang na walang basihan. So ngayon, babasahin ko sa inyo ang pinakamatibay na katibayan na nagpapatunay na pwedeng pakasalan ang pinsan. Pero hindi natin sinasabi na sunna ang pag-asawa sa pinakamalapit na kamag-anak. Ang gusto nating pag-usapan dito, mga kapatid, ay ang hatol ng Islam o ng batas ng Islam tungkol sa bagay na ito. Inuulit ko na ang pagka ikinasal ang magpinsan, ay pwede silang ikasal dahil walang katibayan na nagpapatunay na bawal mong pakasalan ang iyong kamag-anak na yung pinakamalapit yung pinsan, yung magkapatid ang inyong magulang. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Ahzab sa sa verse, anong aya to? 50.
sa aya 50, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna. O Muhammad, o Propeta Muhammad. So, ang aya na ito, ay hindi ito espesyal kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Madalas sa Quran, kapag kinausap ng Allah si Muhammad, hindi nangangahulugan na siya yung tinutukoy lamang dyan at hindi tayo kasama doon. Maliban kung may katibayan na yun ay espesyal sa kanya. Sabi nga sa Qaida al-Usuliyah, al-ibratu bi'umum al-lafz la bi khusus as-sabab. Ang tinutukoy sa kinakausap ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang lahat ng tatamaan nito, pangkalahatan, hanggat sa umma ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi lang ito espesyal sa kanya. So itong aya na ito ay hindi espesyal sa kanya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O Propeta Muhammad, Inna ahlalna laka azwajaka. Tunay na aming ginawang legal para sa iyo at ginawa naming halal. Pinahintulutan namin sa iyo, sa iyong mga asawa na pakasalan sila matapos na ibigay mo sa kanila ang kanilang mga duri. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ. At ganun din, yung mga nabihag ninyo na iyong ginawang alipin na pakasalan mo. وَبَنَاتِ عَمِّكَ. At ganun din, halal din na pakasalan mo, Muhammad, ang mga anak na babae ng kapatid ng iyong tatay. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinahintulot din sa iyo, Muhammad, tayo ang kasama na tayo dito. Napakasalan mo ang anak ng kapatid ng tatay mo. Wabanati ammika, ang kapatid na lalaki ng iyong tatay. Wabanati ammatika, at ang mga anak na babae ng kapatid ng iyong tatay na babae. Ibig sabihin, yung kapatid ng tatay mo na babae ay mayroong anak, ibig sabihin, first cousin mo, pwede mo rin itong pakasalan. Wabanati khalika, at pwede mo rin pakasalan ang anak na mga babae ng kapatid ng iyong nanay na lalaki. Ibig sabihin, yung nanay mo, may kapatid siyang lalaki at may mga anak na babae, pwede mo rin pakasalan. Wabanati khalatika, at ganun din ang anak na babae ng kapatid ng iyong ina na babae. So ito ay mga katibayan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na halal. At hindi po natin mahram ang ating pinsan. Ang ating first cousin ay pwede po natin silang pakasalan at hindi po sila kabilang sa mga ipinagbabawal sa atin. Pero ang pinakamainam, kung titingnan natin ng mga pananaw ng ating mga scholar, ang pinakamainam ay ang pakasalan ang pinakamalayong kamag-anak. Yun ang sinabi ng ilan sa ating mga scholar. Dito sa aya na ito, na binasa ko sa inyo sa Suratul Ahzab, sa aya na 50, verse 50, sabi ni Ibn Kathir sa tafsir, Hada adlun, wasatun bainal ifrati wat tafrit. Ito ay makatarungan at nasa gitnang pananaw. Yung nabanggit sa aya na pwede mong pakasalan ng anak ng kapatid ng tatay mo at saka ng nanay mo, sa pagitan ng sobrang paghihigpit at ang pagmamalabis sa batas. Ang sobrang paghihigpit dito ay kagaya ng ginagawa ng mga Kristiyano. Sabi ni Ibn Kathir, فَإِنَّ النَّصَارَةَ لَا يَتَزَوَّجُونَ الْمَرْأَةَ إِلَّا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا 7 أَجْدَادٍ. Sabi ni Ibn Kathir, hindi tayo kagaya ng mga Kristiyano. Ng mga Kristiyano, hindi nila pinapakasalan ang babae na mayroon silang nakamag-anak nila sa hanggang 7 lolo. Hanggang sa 7 lolo. Ibig sabihin, sa mga Christians, hindi talaga pwede sa kanilang pinsan. Sa mga Kristiyano, bawal talaga sa kanila ang pinsan. Wal Yahud yatazawwaju ahaduhum binta akhihi wa binta ukhtihi. Ganun din ang Islam, dumating ang Islam at hindi tayo gumagaya sa kagaya nilang mga Hudyo na sobra naman sila. Pinahihintulutan sa kanila na pakasalan ng anak ng kanilang kapatid na babae at kapatid na lalaki, which is sa Islam, bawal to. Ito ang haram, napakasalan mo yung anak ng kapatid mo. So, bawal ito sa Islam. Ang Christian naman, bawal sa kanilang pinsan. Sa atin naman pinahintulutan yun. Kaya dumating ang Islam na kumplito at pinagbawal sa atin yung pinahintulutan ng mga Hudyo at pinahintulutan sa atin ang ipinagbawal ng mga Kristiyano. Tungkol naman sa
magkakaroon ng sakit kapag pinakasalan mong pinsan mo o malapit na kamag-anak, o kaya ay may mga posible na hindi kayo makabuo ng anak. Actually, may mga kasabihan ng mga scholar natin noon na az-zawaju minal qaribati asbar. Ang pakasalan mo ang malapit mong kamag-anak ay magkakaroon na mas matiisin yung babaeng ito. Wa minal ba'idati anjab, pero yung kapag pinakasalan mo ay malayong kamag-anak, ay yun ang mas tinatawag na mas palaanak. So yun ang pananaw ng ilan sa mga fuqaha, sa mga scholar natin. Sabi nga ni Ibn Umar, Amar bil Ighrab. Si Ibn Umar, inutos niya na mag-asawa tayo ng pinakamalayo na kamag-anak. Yun ang kanyang pananaw. Sabi ng mga doktor, sa mga dalubhasa, kagaya ni Dr. Muhammad Al-Bar, maaari may mga 2 to 3% na hindi makabuo o kaya ay abnormal, sabi nga nila. Pero sabi ni Dr. Dalubhasa, Doctor of Medicine, si Ahmad Shawqi Ibrahim, actually mga bagay na ito, walang katibayan yung kagaya ng tinutukoy na ito, na hindi magiging normal yung anak o hindi kayo makakabuo dahil nga pinakamalapit na kamag-anak ang pinakasalan mo gaya ng pinsan mo. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, asawa niya is mula sa kanyang kamag-anak, kasi pag tinawag na pinsan, hindi lang ibig sabihin magkapatid ang inyong magulang, bagkus maaring magkadugtong ang inyong ugnayan bilang kamag-anak mula sa lulo. Ang tawag pa rin doon mula sa inyong ama, doon nagtatagpo sa side sa inyong ama at sa kanyang ama o sa kanyang ina, sa side sa inyong ina, sa pinakalulo, nagtatagpo ang inyong ugnayan. Ang tawag pa rin doon ay pinsan sa Arabic. Ang tawag pa rin doon sa batas ng Islam ay pinsan. So, halimbawa, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, si Ummu Habiba ay pinsan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa side ng kanyang ama, sa lulo banda. At nagtatagpo ang kanilang ugnayan sa kay Sufyan, sa kay Abdi Manaf. So ito ay dalil, katibayan na pwedeng pakasalan ng pinsan. Ganun din si Aisha radhiyallahu anha, nagtatagpo rin ang kanilang ugnayan sa kay Abu Bakar sa kanilang lulo na si Abdi Manaf. Ganun din si Hafsa, na asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun din si Sauda, na asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun din si Zainab bintu Jahshin, ay nagtatagpo ang kanilang ugnayan ni bintu Jahshin sa kanyang tita, sa kanyang tita ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa side ng kanyang ina o kanyang ama, itong si Zainab bintu Jahshin. So may ugnayan talaga sila na magpinsan. Si Fatima, na anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam, asawa ni Ali radhiyallahu anhu. Si Fatima ay si Ali radhiyallahu anhu ay pinsan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So pinakasalan ng kanyang pinsan si Fatima na kanyang anak. So ito ay isa sa mga dalil, isa sa mga katibayan na hindi bawal pakasalan ang ating first cousin. Ibig sabihin ng ating pinsan ay hindi natin mahram. Hindi tayo pwedeng makipagkamayan sa kanila at pwede natin silang pakasalan. Maliban, kailan magiging haram? Magiging haram kung saan kapag ikaw ay nakasuso sa kanyang ina, ganoon din siya kapag ka nakasuso sa iyong ina, nakadidi ka nga, nagkainom ng gatas nung siya ay bata pa. At inshallah mga kapatid, tatalakay natin sa hiwalay na talakayin kung kailan matatawag na kapatid sa gatas ang isang bata o ang isang tao. Kasi hindi ibig sabihin na nakadidi o nakasuso sa iyong nanay o nakasuso ka sa kanyang ina ay magkapatid na kayo agad sa gatas. Kasi ang kapatid sa gatas ay nakasuso ka sa kanyang ina at ganun din, halimbawa siya kung nakasuso sa iyong ina, ay magiging kamag-anak mo na siya na para bang kapatid mo na siya ng buo. Pero hindi lahat ng batas ay papasok dito. Ang papasok doon, kagaya ng pag-aasawa, magiging haram sa iyo na pakasalan yung kapatid mo sa gatas. At ihiwalay ko po yung talakayin sa bagay na yun upang maunawaan ninyo ang mga batas tungkol sa kapatid sa gatas. Pero kung hindi mo kapatid sa gatas, ang pinsan mo na yan, halal, pinahintulutan na pakasalan natin ang ating first cousin. Maliban kung siya ay nakasuso sa yung ina o ikaw ay nakasuso sa kanyang ina. Pero, ganun pa man, ang sabi ng ilan sa ating mga scholar, ng pinakamainam ay ang mag-asawa sa pinakamalayong kamag-anak. Ang aking ibinahagi lamang dito ay ang pagpapahintulot at pagtalakay tungkol sa bagay na ito. At nasa sa atin
Gusto mo mag-asawa ng pinsan mo? Yung mga magulang dyan na pinipigilan na, halimbawa, wag mo pakasalan kasi kamag-anak mo yung pinsan, haram. Hindi po totoo yun. Kung sakaling magkagustuhan, yung magpipinsan at gusto niyang pakasalan yung kanyang pinsan, bakit natin pipigilan? Hindi naman haram ang pakasalan ang bawat isa sa kanila. So hanggang doon na lamang, wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.